Senator. Eyes here, please. Okay, in 3, 2, and 1. Hi, everybody. Look here. Don't close your eyes. Okay. Dito naman. Okay na? Okay. Get it. Okay, so everyone, without further ado, let's all witness the ribbon cutting, and let us all join in the countdown in 5, 4, 3, 2, and 1. Congratulations! Our 41st Enrollment Magana Live Unit in Barangay Mangawan, Pasig City is now officially open. Magandang umaga sa ating lahat. Hindi ko na uulitin ng lahat ng nasabi na mga nauna lang nagsalita sa akin. Pero siyempre, kailangan ko pong kulit ang pagkakataon nito para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa akin. Sa lahat ng mga trabaho para maging posible itong bahay bulilit natin. Siyempre, unang-una po sa lahat, ang mga kasama natin na mula sa McDonald's, ng Ma'am Abby, sa mga franchisees po natin, at siyempre kay Paring Ronald mismo. Maraming salamat, Paring Ronald. Hindi ka nagsasawang tumulong sa lungsod ng Pasig. Pandemya pa lang, ang dami nang naitulong at naging matibay na partner na ng lungsod ng Pasig at ng ating pamahalaan lungsod, ang McDonald's and Sir George, and Sir Kenneth, si Ma'am Margo. Ma'am Adi, makisabi kay Ma'am Margo, nagtatampo ako sa kanya dahil hindi siya pumunta dito ngayon. Biro lang, pero alam niyo si Ma'am Margo, tuwing birthday niya, nakikita po kami. Dahil natataon po yung scheduled courtesy call niya ay usually sa birthday week niya. Parang mga 4 na taon na yata, straight, na yung birthday niya, nakikita kami. Minsan, kasama rin siyempre si Paring Ronald. Kaya, si Ronald McDonald, naging kumpare ko na po yan. Talagang pagsasama namin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa istrukturang ito. Salamat at meron tayong bagong ECCD, mas tawag na daycare sa ating lungsod. Para sa kaalaman po ng lahat, mahigit 100 po ang daycare center natin o ECCD center natin sa lungsod ng Pasig. Sa kasalukuyan ay meron tayong 3 bago pa na ECCD na pinapagawa po ng pamahalaan lungsod at hindi pa po kasama sa bilang na yan yung mahigit kumulang 20 na pinapagawa po natin, 18 daw sabi ng test na pinapagawa natin na renovations and repairs dahil ang ECCD po sa ngayon ay isa sa mga tinitingnan talaga natin at tinututukan natin at kailangan pa natin i-improve. Alam niyo yung mga teachers natin, any teacher pwede talagang grabe, ang mga teachers natin, kaway-kaway naman po kayo dyan. Alam niyo yung mga teachers po natin, talagang bukod sa masipag at magaling, grabe po yung nakita ko sa kanila ng malasakit sa ating mga kabataan Pasigero. Sa totoo, napaka-importante po ng papel ng ating mga teachers sa daycare. Dahil gaya ng nabanggit ni Ma'am Adi nung nagsalita po siya kanina, napaka-importante na sa ganung edad pa lang ay natuturuan na silang magbasa ng mga basics. Hindi po sikreto na medyo may kakulangan po talaga sa servisyo sa education sector natin sa Pilipinas. Pag tinignan po natin, minsan grade 7, grade 8, grade 9, hirap pa rin po magbasa. Minsan, hindi talaga marunong magbasa. At alam natin, pag hindi marunong magbasa ang bata, wala. Domino effect na po yan. May hirapan siya sa buong buhay niya. Pero kung marunong magbasa isang bata, kahit anong mangyari, kahit mahirapan siya sa high school, college, later on, kahit anong mangyari sa buhay niya, kaya niya tulungan ng kanyang sarili. Kaya niya mga math, science, susunod na po yan. Kung marunong magbasa ng isang bata. Kaya nakita ko lahat ng mga successful na tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, magaling mahilig, masipag magbasa. Kaya sa mga kabataan natin, talagang yan ang focus natin. Kaya sabi ko talagang tinitingnan din natin ang ECCD paano improve ang ating mga daycare. Kaya pero ito pong dito sa Barangay Manggahan, siguro medyo special na kaso din ito. Bagamat marami tayong daycare sa lungsod ng Pasig, ito siguro masasabi natin na special sa atin, special case.
Dahil nung lumapit po sa akin yung McDonald's time na yun, last year po, 2023, natagahan po sila. Kasi totoo, daming project ng McDonald's, Ronald McDonald House Charities. Sa buong Pilipinas, marami po sila mga proyekto. Ang dami nilang natutunan mga libong-libong tao, hindi libong tao. Ang natutulungan po nila. So, nung nagtanong po sila sa akin kung ano yung pwede gawin sa lungsod ng Pasig, kung may pangangailangan po ba, ang ginawa ko po, nagtanong po ako. Nagtanong ako kay Ma'am Tess, ano ba yung mga daycare natin na medyo may problema. At sa tulong ni Captain, na sinuggest niya na ito may problema na kailangan masolusyon natin kaagad. Kailangan magawa natin ang solusyon kaagad dahil may konting problema sa MPK na hindi naman talaga sa atin yung lupa at yung struktura. Baka kailangan na natin i-vacate yung premises, hindi natin baka kailangan na natin maghanap ng ibang lugar. At kung sinuggest po nila at Mag-Des, McDonald's, itong site natin ngayon, ay agad-agad naman po nila pinaprobahan at nakakabigla po dahil 40 days, wala pang 40 days, natapos na agad yung building na pangaling. Napakalaharin yung ganong malinis na ipatayo. Kaya muli po sa lahat ng taga-McDonald's, sa lahat ng taga-Barangay Manggahan, pati sa inyong Barangay Council, sa ating mga staff ng CSWD, dahil CCD po natin, at sa lahat ng mga stakeholders, mga taga-rito po, maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Maraming So thank you so much, Mayor Vico Soto. Thank you very much, Mayor. And of course, we will end the program having some fun, especially for our kids today. Yung mga kids natin na nasa likod. So we have a very special treat for those. Ano ka-importante mga ganitong Opo, yung ECCD, isa sa talaga sa prioridad natin. Sa buong Pasig, mahigit 100 yung ECCD natin. Ipapagawa ang LGU ngayon ng 3 pa. Tapos may mga 18 tayo na under renovation. Ito naman, special sa amin kasi talagang naghahanap kami ng lokasyon para ilipat yung sa MPK dito sa Barangay Manggahan. Yan, papasalamat kami sa Ronald McDonald House Charities Philippines. So, thank you and congratulations po sa lahat. Nabanggit mo kanina, Mayor, na mahalaga yung mga bata na tututong na maagis pagbabasa. Yes, yes. Talagang napaka-importante ng reading. Lagi nga pinapaalala sa atin ng ating Congressman Roman, 3 bagay lang ang pinaka-importante sa edukasyon, lalo na sa mababang grade levels hanggang siguro grade 3. Reading. Yan ang pinaka-importante. So kailangan lahat ng programa natin. This summer may mga reading camps din tayo sa grade school level hanggang high school. So talagang reading ang isa sa pinaka-importante. At isa naman yan sa natututunan sa daycare natin. Okay na. So ngayon ho ay meron tayong week-long birthday pasasalamat at ito ho ay parte ho ng ating mga okasyon para ho sa aking kaarawan. Nagpapasalamat ho tayo sa Ronald House of Charity, McDonald's Philippines na pinagkalooban ho tayo ng daycare center dito ho sa Barangay Manggahan. This is the 41st daycare center sa buong Pilipinas. Ito ho ay dala ng pangangailangan ho namin kasi meron ho isang daycare center, yung MPK Daycare Center ay inabisuhan na ho kami na kailangan na ho nilang i-vacate yung kanilang daycare center. Kaya ngayon, naghanap ho tayo na malilipatan ho nila. Maswerte lang ho talaga tayo na maraming nagtitiwala ho sa Barangay Manggahan ho ngayon dahil ho sa pagkakaisa ho namin. At ito ho ngayon, within the span of 37 days na itayo ho yung bahay bulilit ng Ronald McDonald's. Ilang kabataan po yung naka-enroll sa... Sa ngayon ho, meron tayong 70 na mga nag-aaral ho dun sa daycare center ni Teacher Preda. Sa Manggahan ho, we have 11 daycare center. Dito sa 11 daycare center na to, 4 yung may problema. Ngayon, ginagawa na rin ho namin yung daycare center sa Kamya. Yung Bliss 7 Daycare Center ay poproseso na rin namin ho yung papel para hindi ho sila basta-basta mapaalis ho doon. At hahanapan pa ho namin ng daycare center ang Manggahan proper kasi sa Manggahan proper ho, wala pa ho talaga yung permanenteng daycare center. Gano'n kalaki yung daycare center na pinapagawa? Nasa 120 square meter ho ito. Prinoseso ho namin with the Barangay Council, yung deed of donation sa NHA
para ho wala kaming magiging problema kasi yun nga ho yung punot dulo bakit kami nagkaroon ng problema dun sa MPK Daycare Center eh. Hindi ho kasi property ng city government, yung daycare center, yung structure, yung lupa, kaya ho talagang nung kailangan na nilang gamitin, yun ho, naghahanap po talaga kami ng ganitong matatayo. Okay, ano po ang mensahe niyo na lang sa may-ari na Ito ho, sa panunungkulan ko ho bilang kapitan, mas gusto kong piliin yung mga pangmatagalan na solusyon. Yun ho yung mga i-address ho namin sa barangay council. Ini-establish ho namin yung 4 na barangay hall. Hindi pa ho perfect. Ang dami pa ho talagang mga kakulangan rin ho naman dahil halos 5 buwan pa lang naman ho kaming nakaupo. Pero at least ho, within the span of 5 months, naitayo na ho natin itong daycare na to sa tulong ng Ronald McDonald's. Naitayo ho natin yung plastic recycling facility natin with the USAID grant. Naitayo na ho natin yung 4 na barangay hall. So, unti-unti lang ho. Aayusin ho namin yan sa ISO certification namin. Dahil gusto ho namin na yung mga kakulangan namin na nagiging sanhi ng aberya, nagiging sanhi ng kapalpakan ng barangay ay ma-address para ho matugunan ho namin yung pangangailangan ng barangay namin. May masabi po ba kayo sa mga kabataan sa mga future na kabataan ng mga makakaramdam ng legacy niyo? Mayroon hong mga hakbangin ng barangay ngayon na hindi ho pang short term lang. Ang hinahanap ho natin ay yung pangmatagalan na solusyon para ho iangat ho natin hindi lang ho yung imahe ng barangay natin kundi yung antas ng buhay dito sa Barangay Manggahan. Rest assured ho na yun ho yung gagawin ho namin. Very thankful lang ho talaga ako sa mga kawani ng Barangay Manggahan, sa Barangay Council, na sa pagkakaisa ho namin, ang dami hong nagtitiwala ho ngayon sa Barangay Manggahan. At sana rin ho yung mga ibang barangay, makreate ho natin yung sense ng unity dahil pag marami hong nagtitiwala sa ating barangay, marami hong mga biyayang paparating. At makukuha lang ho natin yung tiwala na yon kung nagkakaisa ho tayo sa Barangay Council, nagkakaisa ho tayo sa ating barangay. Yes po, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Baliktad closer, guys. Ayan. Look here, please. 1, 2, 3. Okay. Guys, okay na. Alright, so let's begin in 3. Unveil. Wait, 1. The dedication units are this Ronald McDonald Boundary Learning Center is a project of Ronald McDonald's House Charity of the Philippine State Council. Inaugurated on the 21st of the year 20 Council of Manggahan led by Kapitan Cruz. At this point, may we request our guests and members to give welcome remarks. Siyempre, tawagan na natin ang ating napakasipag na punong barangay, walang iba, Kagalang-galang, Kapitan P.A. Cruz. Sa aming punong lungsod, Mayor Nico Soto, mabuhay po tayo. Nagpapasalamat po tayo kay Mayor Nico Soto na ang mga ganitong programa ay nailalapit po sa atin, lalo na mo sa tulong mo ng Ronald McDonald's House of Charity. Ma'am Adi, maraming salamat po sa tulong po ito. Alam mo ninyo, hindi po naging madali ang pagpapatayo ho na ito. Meron hong istorya ho ang Ronald McDonald's Bahay Kuligi. Nung nakaraang taon ho ay naka-receive ho kami ng information na yung munting pamayanan ng may kapansanan daycare center ay yung lupa at yung structure ay gagamitin na. Kaya ho, binigyan mo kami ng information na papaalisin na ho sila Teacher Preda doon sa kanilang daycare center. At lubos ho kami na bahala doon sa istorya at information na yun. Kaya ho kami sa city councilor pa ho ako noon, mga panahon na yun, nagpatawag ho kami ng meeting together with Ma'am Tess ng ating DSWD, si Ma'am Mirna, si Ma'am Eddie, ang city engineer, kasama rin po ang ating pong mga opisyales ng munting pamayanan ng may kapansanan, si Pres May Katakin. At nakiusap po kami na
baka po pwede press mic hanggang July ho, bigyan niyo kami ng pagkakataon na ma-extend ho, na wag po muna ninyong paalisin po muna yung mga bata dahil ho magdidistra po yung kanilang pag-aaral. At sa tulong mo ng MPA na pagbigyan mo kami. Pero kalakit po nung paluit na binigay mo sa amin, ang pressure din ho para ho mahanapan ho ang MPA Daycare Center ng bago nilang bahay. Kaya ho, nung sinabi ko ni Mayor Tito Soto na meron bang mga problema ang mga daycare, talagang nagtaas kami agad ng aming kamay at sinabi namin ang sitwasyon. Kaya ho ngayon, nandito ho tayo sa kataas ng covered court, nandito ho tayo sa 41st Bahay Pulitin ng Ronald McDonald House of Charity na nagtayo ho dito ho sa ating barangay at natugunan ho ang aming pangangailangan dito ho sa barangay Manggahan. Nagpapasalamat rin po kami hindi lang ho sa ating city government, hindi lang ho sa Ronald McDonald's House of Charity, kundi nagpapasalamat din po kami sa NHA na tinulungan ho kami na iproseso ang aming dito donation ng lupa. Nagpapasalamat din po kami sa Phase 2B2 Homeowners Association na noong umpisa ho ay nagkaroon ho ng mga pag-uusap ngayon dahil gusto rin naman po nila na ma-think clear kung ano mo yung itatayo dito sa kanilang nasasakupan. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ho ng mga parents na nangungulit po sa amin para po sa kanilang mga anak. At hindi ko masasakatuparan kung wala mo ang tulong mo ng Barangay Council na proud mo akong sabihin na sa pagkakaisa ho namin, marami mong nagtitiwala sa Barangay Manggahan mo ngayon. Kaya ipanalangin mo natin na sana may magpatuloy mo ang pagkakaisa natin sa Barangay Manggahan dahil sa pagkakaisa nito, marami mong nagtitiwala sa ating barangay ngayon. Ronald McDonald, kami po ay yes, love to know. Kami mo ay lubos na nagpapasalamat po sa iyo dahil mo sinolve po ninyo ang isa mo namin matinding problema. Ngayon ho, hindi na mo magiging ISF ang aming mga daycare, kundi meron na po silang opisyal na bahay dito ho sa Barangay Manggahan. At kung kailangan pa po ninyo ng lupa dito sa aming barangay, meron pa po kami magbibigay sa inyo. Sabihan nyo lang po, Ma'am Adi, sabihan nyo lang po kami. At tutulungan po namin kayo, Ma'am Marie. Kay Ma'am Marie, kay Ma'am Celine, kay Atty. Isobel, maraming salamat po sa inyo. Yung journey po natin dito ay hindi po naging madali. Nagpapasalamat din mo ako sa ating DFP, kay Engineer Arnold, kay Engineer Rebot na tumutong po sa atin dito dahil po natanggal po yung kanilang mga gamit dito. Huwag po kayong mag-alala, pupunin ko naman po si Mayor para po dun sa paglilipatan po yung mga barracks po ninyo. Hopefully ho, within this year po naman ay nahanapan po natin ng bagong bahay po ng ating DFP para hindi po naman sila ISF dito sa kataasan. Muli po, kay Mayor Victor sa ating home Ronald McDonald's House of Charity, Ma'am Adi Fernandez, Ma'am Marie Angeles, Ma'am Celine, sa Mayor's Office, sa DSWD, sa lahat po ng mga na-involve po dito sa programang ito. Ang bahay pulilit na to ay para po sa ating lahat. Ang bahay pulilit na to ay para po sa ating mga anak ng Manggahan. Mabuhay po tayo. Maraming salamat. Okay, so thank you so much, Kapitan Dean Cruz. Kap, ano po yan, pa-birthday na po daw sa inyo ng Ronald McDonald's. Yan, dahil po, ang birthday po ng ating punong barangay ay sa May 23 na po. Yan, so isang malaking pa-birthday po ng Ronald McDonald's po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa Ronald McDonald's. Ngayon naman po, friendship, tawag mo na ang susunod natin magbibigay ng mensahe. That's right. And to give a bit of a background, to briefly share about our Ronald McDonald's House of Charity, RMHC's Philippines started in 1995. It is a charity of choice of McDonald's Philippines focused on championing children's well-being through education, shelter, and happiness. RMHC currently has 3 programs. It is the Ronald McDonald Read to Learn, McDonald Panda's Kitchen,
And we also have, kung ano po yung reason kung bakit tayo nandito today, it is the Ronald McDonald Bahay Bulilit Learning Center. So to share more about RNHC and its program, we have with us today McDonald's Philippines Assistant Vice President for Corporate Relations and Impact, and of course RNHC President, Vice President, Ms. Abby Hernandez. With all we learn, I love Ronald. Salamat, Ken. And maraming nice to meet you po. Alam mo, gusto ko yung tambalan ninyong dalawa. Mayroong potential. Talagang nagbibigay siya ng saya kahit sobrang init ngayon. Pero hindi kasing init ng pagtanggap ng Barangay Manggahan sa McDonald, the Ronald McDonald House Charities of the Philippines. So maraming salamat po. Hindi ko na po ulitin lahat po ng mga pagbate, but I'm just happy to share or to say that on behalf of our Chairman and Founder, Dr. George Tiang, our President and CEO, Mr. Kenneth Tiang, and of course our Managing Director, Margo Torres, maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta at sa partnership Mayor Nico between McDonald's and the City of Pasig. So, today, McDonald's has actually over 740 stores all over the country, and we continue to grow aggressively. Every year, average po of 50 to 60 new stores po ang binubuksan namin. And here po in the city of Pasig, we're happy to share, we have 15 stores. And we look forward, of course, to opening more in the future. So yung patuloy na pag-grow ng McDonald's, ang ibig sabihin lang din po nun, yung responsibility namin to be active members of every community also grows. Kaya nag-double up din po ang aming commitments to scale our different community programs, starting with, of course, the programs we support through our charity of choice, RNHC, and this Ronald McDonald Bahay Bulilit. Ito pong RNHC Bahay Bulilit in Manggahan is our 41st Bahay Bulilit Learning Center in the country. Just last April, less than 30 days ago, we opened our 40th Bahay Bulilit, and that was in Cabanatuan. So we are scheduled to open 6 more this year, opening a total of 8 safe spaces for children where they can learn and play. So very important po ang early childhood education because we coming from the studies and together with our partnership of DepEd and CSWD, ang importante po is early childhood intervention. Pag hindi po natin naturuan ng maaga ang ating mga bata, they are less prepared to go into formal schooling, and that is when their interest in studying drops and eventually leading to more fallout sa schools. Kaya dapat at an early age, kaya po yung mga daycare, napaka-importante to teach the basic skills and knowledge of these kids. And we are just very happy that we are given the opportunity to work and be part of Barangay Manggahan through this Ronald McDonald Bahay Bulilit. And Cap, talaga pong pag tinadhana po, di ba? Umalis, pero biglang may umalit agad-agad. At ayon sa aming engineer, 37 days lang po nila kinonstruct ito. Ronald McDonald Bahay Bulilit. Kasi feeling ko, alam ni Engineer Charmaine na mag-birthday ka. Gusto nila isabay to make sure na itong week-long celebration ng birthday ni Cap ay talaga magiging for the benefit of the residents of Barangay Manggahan. And this is just one of it. So thank you for inviting us and timing it. It's awesome. We're very happy to be here. McDonald's is here for you. It's here for Barangay Manggahan, and it's here for the city of Pasig. And looking forward to many more years of partnership and opportunities for growth. So maraming salamat po and good morning.